and today I am going to share about practice teaching. Yes, it's almost 23 years. 23 years of on the time na nag-practice teach in Bicol University. Shout out sa lahat ng mga naging kaklase ko noon sa Bicol University, lahat ng nakasama ko sa Bicol University during practice teaching. And of course, sa mga naging teacher ko, I do not know, I forgot the names, but never the face of the teachers, the cooperating teachers that I have there. We are nine in one classroom, and I remember, dahil sa kahihintay ko ng natawagin ako, or parang fate ang inano ko kung saan ako tatawagin, but if I'm going to choose, I'm going to choose preschool or the kindergarten, because it's really difficult to teach the pupils in a very young age. So if I'm going to go back to that time, I'm going to select the kindergarten pupils. But those times, because I have no choice na grade 6 kami napunta. Pero wala naman akong regret kasi nakita ko doon ang mga pupils na talagang kailangan kong natuto ako sa kanila. Actually, there are pupils na very responsible, na kahit hindi mo sila utusan, they are there. And also there are teachers na talagang they cared, and there are teachers na they don't have time for drama. Kung anong gusto nilang makita, dapat yun ang makita. But by those times, I am really fond of reading. I am really fond of reading, that in my vacant time, sa aming classroom ay talagang nagbabasa ako ng magazines, ng mga books na pinapadala nila doon sa mga bata. So every day, I have a lot of magazines na binabasa ko doon. Hi, hello, thank you for watching. And during those times, talagang nagbabasa na ako, not for review, pero may conscious effort na ako na magbasa para makapasa ako during examination, because I really want to pass. Kasi of course when you pass, you can go to work, and work means money, so I can help my parent, especially my mother, who is a breadwinner by the time, and of course my father, na kahit hindi siya talaga nag-earn ng fixed money ng income for a month, but then he always doing something. Naalala ko, hindi siya magang rest na, maraming rest na kahit during lunchtime or siesta time, nag-aayos na siya ng pagkain para sa gabi or para sa morning. Tapos yung mga yung mga kahoy ng mga stems ng mga kahoy dun sa amin sa backyard namin ay inaayos niya na. So that's it. I really want to help my parents. So I really want to pass the test, and luckily I did, because I really read. And I think for those practice teachers, practice teachers, they really have to read, especially during those times, kasi it's very important for them to read and learn the exam, ang mga scope ng exam. So ganun lang, kailangan nilang talagang magbasa and be familiar with those things. By the time mababa pa ang aking grammar sa exam ko, I only got 82.40 sa let ko. So I really practice grammar. I really read grammar books. Kahit nagma-masters na ako, so hindi pa din ako tumitigil. So going back to the practice teachings, dapat they are really very conscious of the obedience, of course. Be humble ka dapat sa teacher mo, na if you are corrected or if you are giving recommendation or suggestions, so listen, because they are more experienced. And of course, you can ask them if you have some time, and maybe those things na parang ginagawa mo hindi naman importante. Of course it is, because in reality there are really more tasks of a teacher. If you really want to be successful in the field, you really have to learn even those things that it's more difficult, na lumalayo ka sa comfort zone. Dapat marunong ka nun, kasi pag hindi ka lumabas sa comfort zone mo, talagang maiinis ka sa teacher, maiinis ka sa principal. But you really have to learn things that makes you uncomfortable,
na napupuyat ka. And of course, be strong, be healthy. Hindi ka kakain ng kung ano-ano lang. Dapat kumain ka ng healthy para kaya mong i-sustain yung puyat, yung pagod, yung maghapon duty ka, nakaupo ka, you listen, you read, you observe the pupils, the teachers, everything in the school, what is happening. Kasi, in reality, yun ang mangyayari sa'yo. Kung iniisip mong madali, maganda, maayos ang lahat, of course, it isn't. Because, kapag naging teacher ka na, you really want to provide something or most of the things na kailangan ng mga pupils. Hindi yung private school na sila yung magbabayad. Actually, from your resources, if you really want to be successful, yung resources mo, isi-share mo talaga yun. Kasi kung palagi kang ganito, wala ka talagang makukuha. So, ang totoo, kailangan mong marunong kang bumitaw, magbigay, mag-share, ganon. So, hindi ka magiging successful teacher kung lahat ay pakabig. You have to share your resources, your time, your energy, your expertise, your knowledge. So, in the process, habang natututo ka, habang nandun ka sa school, habang bata ka pa, you have to earn experiences, skills. You have to learn how to write, especially writing, kasi kailangan magaling kang magsulat. Or at least, mabilis kang magsulat ng mga articles, ng mga essays, research. In reality, yun ang makakapagpagaling sa'yo. Of course, you really have to work hard, pero kailangan mo maging magaling din magsulat. So, sa lahat ng practice teaching, magiging practice teachers, a good luck, and I want you to know that it is a start. It is a start na. So, be good, makisama sa mga kaklase, of course, sa teacher, maging punctual, maging courteous. If you can't be perfect, then at least be near perfect. Kasi, yun ang magiging buhay mo. Be inspired, be inspired and give inspiration to others. Learn from pupils, learn from teachers. Marami kang matutunan sa kanila. And, sana hindi ka ma-burn out. Learn to say no naman. Pero, in reality, hindi ka talaga makakapag-say no. So, siguro, be strong and really be healthy. Kailangan mong maging malakas. Kumain ka ng maayos. Pagkain na sapat sa nutrisyon, masustansya. Hindi ka kakain lang ng basta-basta kung ano, nasabi ko na kanina. So, mag-pray. Of course, mag-pray ka for your good health. Yung matalino ka. Yung madali mong matutunan kung anong ibinigay sa'yo. So, sa lahat na nag-watch during live, thank you so much. And I hope you get something from this. Of course, nag-start ako with this. And luckily, mga a year lang ako naghintay. Akala ko hindi na ako makukuha. So now, I am a principal too. And I am happy that I am having those practice teachers in our school. I hope you learn something from this and be inspired on teaching sa mga pupils. And if mahirapan kayo, well, it's a part of the game. It's a part of the training. So, good luck. Thank you so much for watching. Hope to see you in the next video. Bye!